Sa pagbubukas ng kortina ng silid ni Jeremiah, pumasok ang malamlam na liwanag ng araw. Dumampi ang sinag nito sa kanyang mukha, nagbigay ng banayad na init na tila nagpapaalala sa kanya ng bagong araw na muli niyang haharapin. Sa bawat gising, batid ni Jeremiah ang mabigat na responsibilidad na nakadamba na sa kanyang balikat. Hindi lamang siya isang karaniwang binata, kundi siya ang nag-iisang anak ng hari ng Genovia, isang bansa na tahimik at maaliwalas, kilala sa pagsasanib ng kulturang Espanyol at Tagalog. Hinagod niya ang kanyang buhok habang dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga paa sa malamig na marmol na sahig. Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto at bumugat ang kanyang matalik na tagapaglingkod, si Felipe. Dala ang tray ng agahan. "Prinsipe, handa na po ang inyong almusal," sabi ni Felipe nang may magalang na pagyuko. "Salamat, Felipe," tugon ni Jeremiah habang tinatanaw ang malawak na hardin ng palasyo mula sa bintana. Ang tanawin ay puno ng mga bulaklak na iba't ibang kulay, pula, dilaw at lilak, mga simbolo ng kapayapaan at kasaganaan ng Genovia. Ang mga alingawngaw ng mga ibon ay nagpapakalma sa kanyang isipan. Ngunit alam ni Jeremiah na ang buhay niya ay hindi laging ganito kakalmado. Malapit na ang kanyang araw upang umupo sa trono, at ito ay isang papel na hindi biro. Sa kanyang murang edad na 16, siya ay sinanay na sa pamumuno. Ang kanyang utak ay puno ng mga aralin sa diplomasya, batas, kasaysayan at estratehiyang militar. Matapos ang kanyang agahan, naglakad si Jeremiah papunta sa paborito niyang silid-aralan sa loob ng palasyo. Doon siya madalas matuto kasama ang kanyang guro, si Maestro Ernesto. Isang respetadong scholar mula sa kabisera ng bansa. Nakaupo si Ernesto sa tabi ng isang malaking lamesa. Inihahanda ang mga aklat na gagamitin nila sa araw na iyon. "Jeremiah, alam kong marami ka nang natutunan. Ngunit ang pagiging hari ay hindi natatapos sa mga aklat. Kailangan mo ring maunawaan ng mga tao," paalala ni Ernesto habang inilalagay ang kanyang mga salamin. Tumingin si Jeremiah sa kanyang guro at tumango. "Naiintindihan ko, maestro. Ngunit, paano ko matututunan ang lahat ng yon sa loob ng palasyo? Ang dami kong gustong malaman tungkol sa mundo sa labas. Ngunit tila laging limitado ang aking galaw." Sagot niya habang umupo sa harap ng kanyang guro. Sa totoo lang, nararamdaman ni Jeremiah na tila nakakulong siya sa loob ng mga pader ng palasyo. Bagamat maginhawa at puno ng karangyaan ang kanyang buhay, laging naroon ang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa mundo. "Ang panahon mo ay darating, Jeremiah," tugon ni Ernesto na puno ng karunungan. "Ngunit sa ngayon, kailangan mong magsanay. Ang bawat hakbang mo ay mahalaga sa kinabukasan ng Genovia." Habang nag-uusap sila, dumating ang isang mensahero mula sa labas ng silid. "Prinsipe Jeremiah, may dumating pong mensahe mula sa inyong ama, ang hari," sabi ng mensahero habang iniabot ang isang nakarolyong papel na may selyo ng kaharian. Kinuha ito ni Jeremiah at agad na binuksan. Ang mensahe ay mula sa kanyang amang si Haring Felipe, na nagpapaabot ng paanyaya sa kanya na sumama sa isang mahalagang pulong mamaya. Ang mga kinatawan ng kalapit na bansa, ang Navarra, ay dadalaw sa kanilang palasyo upang talakayin ang mga isyu ng kalakalan at alyansa. Ito ay isang bihirang pagkakataon para kay Jeremiah na masaksihan ang mga tunay na diskusyon tungkol sa politika at diplomasya. Excited siya, ngunit kaunting kaba ang namumuo sa kanyang dibdib. Alam niyang ito ay isa na namang hakbang patungo sa kanyang hinaharap bilang hari. "Ito na ang pagkakataon mo," wika ni Ernesto habang pinagmamasdan si Jeremiah na tahimik na nagbabasa ng liham. "Sa pulong na ito, malalaman mo ang tunay na mukha ng politika. Tandaan mo, Jeremiah, hindi lamang kapangyarihan ng batayan ng pagiging hari. Kailangan mo ng karunungan, kahinahunan at kakayahang makinig."
Nang sumapit ang hapon, naghanda si Jeremiah para sa pulong. Nagsuot siya ng magarang kasuotan na yari mula sa pinong tela ng Genovia at dumiretso siya sa silid ng mga konsol ng palasyo. Ang silid ay puno ng mga kilalang lider at diplomatikong panauhin mula sa Navarra. Ang kanyang ama, si Haring Felipe, ay nakaupo sa gitna ng malaking mesa. Nagpapakita ng kanyang karisma at otoridad. "Jeremiah," tawag ng hari, "sumama ka sa amin. Panahon na upang matutunan mo ang mga bagay na hindi makikita sa mga libro." Naglakad si Jeremiah patungo sa mesa at doon niya nasilayan ang mga matataas na opisyal ng Navarra. May mga seryosong mukha, tila handa sa anumang pag-uusap o argumento. Isa sa mga kinatawan, si Don Mateo, ay tumayo at nagsalita sa kanila. "Kami ay naririto upang makipag-usap tungkol sa hinaharap ng ating mga bansa. Alam namin na ang Genovia ay isang mahalagang kaalyado at nais naming palakasin ang ating ugnayan." Tahimik na nakikinig si Jeremiah habang binibigyan ng kanyang ama ang Navarra ng kanilang mga kondisyon. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit alam niyang bawat salita na binibitawan ng kanyang ama ay may timbang. Naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng lahat, kasama na ang sa kanya. Nang magsimula ang diskusyon tungkol sa mga kasunduan sa kalakalan, hindi napigilan ni Jeremiah na magtanong. "Ano ang mga benepisyong makukuha ng ating mga mamamayan mula sa kasunduang ito?" Nagulat ang lahat sa kanyang biglang pagtatanong, lalo na si Haring Felipe. Ngunit sa halip na pigilin ng anak, ngumiti ang hari. "Magandang tanong, Jeremiah," sabi nito habang tinignan ng mga kinatawan ng Navarra. "Bilang prinsipe ng Genovia, isa sa mga tungkulin mo ang tiyakin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Ang mga kasunduan na ating nilalagdaan ay dapat maging kapaki-pakinabang para sa lahat." Sumang-ayon ng mga kinatawan ng Navarra at ipinaliwanag nila ang mga plano nila para sa pagpapalitan ng produkto at teknolohiya. Habang nakikinig si Jeremiah, unti-unti niyang nauunawaan na hindi lamang pera at kapangyarihan ang pinag-uusapan sa mga ganitong pulong. Mas malalim pa rito, may kasamang moralidad, tiwala at pakikipagkapwa-tao. Nagsisilbing aral ito sa kanya na ang pagiging isang hari ay hindi tungkol sa pagiging nasa trono, kundi ang pagiging lingkod ng bayan. Matapos ang pulong, naglakad si Jeremiah sa hardin ng palasyo, kasama ang kanyang ama. Ramdam ng hari na may iniisip ang kanyang anak. "Ano ang nasa isip mo, anak?" tanong ni Haring Felipe habang tinatanaw ang mga puno at bulaklak. "Napagtanto ko po, ama, na ang pagiging hari ay mas mahirap kaysa sa iniisip ko. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mga desisyon, kundi tungkol sa mga tao, sa kanilang kapakanan," tugon ni Jeremiah. Ngumiti ang hari at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng anak. "Tama ka, Jeremiah. Kaya nga dapat mong pahalagahan ng bawat pagkakataon na natututo ka. Isang araw, ikaw ang magiging gabay ng ating bayan. Huwag kang matakot sa mga hamon, sapagkat kasama mo kami at kasama mo ang Genovia." Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng palasyo, isang bagong pag-asa at determinasyon ang sumibol sa puso ni Jeremiah. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin bago maging ganap na hari, ngunit sa bawat araw, siya ay isang hakbang na mas malapit sa pagtupad ng kanyang tungkulin, ang maglingkod. Hindi bilang isang pinunong nasa itaas, kundi bilang isang lingkod na handang magsakripisyo para sa kanyang bayan. Bago matapos ang araw, muli siyang bumalik sa kanyang silid-aralan. Si Maestro Ernesto ay naroon pa rin, naghihintay. "Paano ang pulong?" tanong ng kanyang guro. "Mahaba at puno ng aral," sagot ni Jeremiah. "Ngunit mas naintindihan ko na ngayon ang daan patungo sa pagiging hari. Hindi ito madali, ngunit alam kong kaya ko." Tumango si Ernesto. "Jeremiah, tandaan mo, hindi lamang kaalaman ang kailangan ng isang hari, puso
at lakas ng loob ang tunay na maghahatid sa iyo sa tagumpay. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Jeremiah na nagsisimula na ang kanyang tunay na paglalakbay. 2 taon na ang nakalipas mula noong magsimula ang puspusang pagsasanay ni Jeremiah para sa kanyang hinaharap na tungkulin bilang hari ng Genovia. Hindi naging madali ang bawat araw. Sa halip, ito'y puno ng pisikal, mental at emosyonal na pagsubok. Hindi lamang siya tinuruan ng mga taktika sa digmaan at estratehiyang militar, kundi pati na rin ng politika, diplomasya at mga batas ng kanilang kaharian. Alam niyang bawat araw ay papalapit siya sa araw ng kanyang koronasyon. At ngayon, sa araw ng kanyang 18 na kaarawan, isang napakahalagang selebrasyon ang inihanda para sa kanya. Ang kanyang pagpasok para sa legal na edad at ang formal na pagkilala sa kanya bilang tagapagmana ng trono. Sa araw ng kanyang kaarawan, maagang nagising si Jeremiah. Ang kanyang silid ay mas maliwanag kaysa sa karaniwan, puno ng mga bulaklak at dekorasyong simbolo ng kanyang kaharian. Mga watawat na naglalaman ng mga kulay at sagisag ng Genovia. Ang amoy ng sariwang mga rosas at liryo ay bumabalot sa buong palasyo, na para bang pinupuno nito ang bawat sulok ng tahanan ng hari ng isang espesyal na uri ng kasiyahan. Maligayang kaarawan, prinsipe! Bati ng kanyang tagapaglingkod na si Felipe, na nagdala ng kanyang almusal. Ang buong kaharian ay nasasabik na makita ang inyong selebrasyon ngayong gabi. Napangiti si Jeremiah habang nakaupo sa harap ng kanyang malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga hardin sa ibaba ng kanyang silid. Salamat, Felipe. Hindi ko lubos na maisip na nandito na ako sa puntong ito. Tila parang kahapon lang nang ako'y magsimulang maghanda para sa aking tungkulin. Habang kumakain siya, ramdam niya ang halo-halong emosyon. Kasabikan, kaba at konting takot. Alam niyang ngayong araw ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ito rin ay isang simbolo ng kanyang nalalapit na responsibilidad bilang hari. Maya-maya pa, dumating ang kanyang guro na si Maestro Ernesto. Jeremiah, ngayong araw ay isang napakahalagang hakbang para sa iyo. Hindi lamang ito isang selebrasyon ng iyong 18 kaarawan. Ang bawat mata ng bansa at ang mga kalapit na kaharian ay nakatingin sa iyo. Sa kanilang mga mata, ikaw ay hindi na lamang prinsipe, kundi isang magiging hari. Paliwanag ni Ernesto habang binigyan si Jeremiah ng isang dokumento na naglalaman ng mga pangalan ng mga panauhin sa gabi. Tinignan ni Jeremiah ang listahan at nakita niya ang mga pangalan ng mga mahaharlikang pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naroon ang mga prinsipe at prinsesa, mga dukesa, mga konsol at mga mataas na opisyal mula sa mga bansang Navarra, Aragon, Catalonia at maging mula sa ilang bahagi ng Asya. Ngunit higit sa lahat, mayroong 24 na babae mula sa mga kilalang pamilya. Mga prinsesa at kababaihang inaasahang makikilala ni Jeremiah ngayong gabi. Alam niyang bahagi ito ng kanilang tradisyon na sa kanyang pagtuntong sa tamang edad, dapat na siyang magsimula sa paghahanap ng kanyang magiging katuwang sa buhay. Ang kanyang kasintahan ay magiging reyna ng Genovia at magiging katuwang niya sa pumuno sa kaharian. Habang binabasa niya ang mga pangalan, isa ang nakakuha ng kanyang pansin, si Prinsesa Isabel mula sa Navarra. Matagal na niyang naririnig ang tungkol kay Isabel mula sa kanilang mga konsol at mga diplomat. Siya ay kilala sa buong Europa bilang isa sa pinakamagagandang prinsesa. Ngunit higit pa roon, siya rin ay may angking talino at tapang. Si Isabel ay kilala sa kanyang mga kawang gawa at aktibong pakikilahok sa mga usapin ng kanilang kaharian. Bagamat hindi pa sila kailanman nagkikita, naramdaman ni Jeremiah ang kakaibang pananabik na makita siya. Jeremiah, wika ni Ernesto habang tinignan ng prinsipe.
Alalahanin mo, ang bawat kilos mo ngayong gabi ay may malalim na kahulugan. Hindi lamang ito isang kasiyahan, kundi isang pagpapakilala mo sa mga kababaihan at sa buong mundo bilang susunod na hari. Kaya't mag-ingat ka sa bawat hakbang at desisyon. Napabuntong hininga si Jeremiah. Naiintindihan ko, maestro. Alam ko na ang aking mga hakbang ay masusuri ng lahat. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga panauhin sa malalaking bulwagan ng palasyo. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nagbigay ng maliwanag at marangyang liwanag sa buong silid, habang ang mga dingding ay pininturahan ng mga eksena ng kasaysayan ng Genovia. Ang mga babae ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang mga gown at ang mga lalaki ay nasa kanilang mga formal na kasuotan. Naroon ang mga kinatawan ng bawat bansa na imbitado sa selebrasyon, mga hari, prinsipe, prinsesa at mga piling tao. Si Jeremiah sa kanyang formal na kasuotan na gawa sa telang pinong seda at mga borda ng kanilang sagisag ay bumaba mula sa kanyang silid upang salubungin ang mga bisita. Nakapaligid sa kanya ang mga kilalang personalidad, ngunit ang kanyang atensyon ay agad nakuha ng isang babae na nakatayo malapit sa entablado. Si Prinsesa Isabel. Siya ay nakasuot ng puting gown na may mga gintong borda at ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila may naramdaman si Jeremiah na hindi niya maipaliwanag. Ito ba ang inaasahan ng kanyang mga magulang o ito ang nararapat? Habang nilapitan niya si Isabel, lumapit din ang hari, si Haring Felipe, upang ipakilala siya sa iba't ibang mga kababaihan. Jeremiah, wika ng kanyang ama, narito ang ilan sa mga prinsesa at kababaihang inaasahan ng mga pamilya nila na makikilala mo. Gawin mo ang lahat upang maging magalang at pasiguro mong ipakita ang iyong kakayahang makitungo ng maayos. Sa simula, tila awkward ang bawat pakikipag-usap ni Jeremiah. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng mas personal na usapan, ngunit sa kabila ng kanyang kaba, nagawa niyang makipagsayaw at makipag-usap sa bawat isa. Ngunit, sa gitna ng lahat ng mga panauhin, hindi maikakaila na ang kanyang atensyon ay bumabalik kay Isabel. Nang sumapit ang bahagi ng selebrasyon kung saan kailangang magsayaw ng prinsipe kasama ang mga kababaihan, inabangan ng lahat kung sino ang magiging una niyang kapareha. Agad siyang lumapit kay Isabel at inanyayahan siyang magsayaw. Prinsesa Isabel, maaari ba kitang anyayahan na sumayaw? Tanong ni Jeremiah nang may kahinahunan, ngunit hindi maikakaila ang bahagyang kaba sa kanyang tinig. Habang iniaabot niya ang kanyang kamay, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Umaasang tatanggapin ng prinsesa ang kanyang alok. Ngumiti si Isabel, isang ngiti na tila may halong saya at paggalang. Ikinararangal ko ang iyong imbitasyon, Prinsipe Jeremiah, tugon niya bago niya iniabot ang kamay ng prinsipe. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, tila may kakaibang init na dumaloy sa kanilang dalawa, na para bang pinagtatalunan ng bawat isa kung sino ang unang magbababa ng tingin. Habang nagsimulang tumugtog ang musika, dahan-dahang nagsayaw si Jeremiah at Isabel sa gitna ng bulwagan. Ang mga mata ng lahat ng naroroon ay nakatuon sa kanila. Subalit sa mga sandaling iyon, tila ang buong mundo ay unti-unting naglaho sa isip ni Jeremiah. Sa bawat hakbang ng kanilang sayaw, naramdaman niya ang gaan ng bawat pag-indak ni Isabel. Ang kanyang paggalaw ay malambot at marikit, tila isang talang bumababa mula sa kalangitan. Bilang isang prinsesa ng Navarra, tiyak na marami kang napupuntahang mga selebrasyon na katulad nito, sabi ni Jeremiah habang patuloy silang umiindayog sa tugtog ng musika. Ano ang masasabi mo tungkol sa Genovia? Tumingin si Isabel kay Jeremiah at ngumiti.
Ang Genovia ay isang kahanga-hangang kaharian, tahimik at maaliwalas, ngunit puno ng kasaysayan. Hindi tulad ng Navarra na madalas naabala sa mga usaping pang-ekonomiya at politika. Ramdam ko ang kalmadong hangin dito. Marahil kaya tayo na mapanatiling tahimik ay dahil sa maayos na pamumuno ng aking ama, sagot ni Jeremiah. Ngunit alam kong darating ang panahon na kailangan kong humarap sa mga katulad na hamon. Ikaw ba'y handa na para sa araw na iyon, prinsipe? Tanong ni Isabel na tila may lalim na pag-aalala. Sandaling natigilan si Jeremiah sa tanong ni Isabel. Alam niyang ang tanong ay hindi simpleng tungkol sa kanyang kakayahan, kundi tungkol sa kanyang kahandaan bilang hari. Araw-araw akong nagsasanay, wika niya. Ngunit iba ang maging handa sa papel ng isang pinuno kaysa sa maging handa sa lahat ng maaaring dumating sa trono. Tumango si Isabel. Tama ka, ang pagiging hari ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay o kaalaman. Kailangan ding maging matatag ang iyong puso. Patuloy silang nagsayaw at sa bawat minuto na lumilipas, mas nagiging komportable si Jeremiah sa kanilang pag-uusap. Ramdam niya na si Isabel ay hindi lamang isang maganda at kilalang prinsesa, kundi isang tao na may malalim na pag-unawa sa buhay ng mga maharlika. Hindi ito simpleng usapin na pagpapakasal para sa alyansa. Naroon ang mga tunay na hamon ng pamumuno at responsibilidad na dala ng kanilang mga posisyon. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, napansin ni Jeremiah na nagiging mas natural ang kanilang koneksyon. Iba ang damdamin na dulot ng mga simpleng ngiti at mga palitan ng salita. Prinsesa Isabel, sabi niya habang nagpatuloy ang kanilang sayaw. Ikaw ba'y nakakaramdam ng kahit konting takot sa inaharap mo bilang isang reyna? Napatingin si Isabel sa mga mata ni Jeremiah. Takot? Siguro minsan, ngunit higit doon, ang nararamdaman ko ay ang kagustuhang maging makabuluhan ang lahat ng ginagawa ko. Kung magiging reyna ako, nais kong hindi lamang ako maging simbolo ng kapangyarihan, kundi isang tunay na gabay sa mga mamamayan ng aking kaharian. Napangiti si Jeremiah sa tugon ni Isabel. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa mga pangarap at responsibilidad na dala ng kanilang kapalaran. Pareho pala tayo ng nasa isip. Sabi niya, nais kong maging hari hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa pagkakataon na makatulong at makapaglingkod. Pagkatapos ng kanilang sayaw, bumalik sila sa gilid ng bulwagan at naramdaman ni Jeremiah ang mga mata ng ibang mga kababaihan at maharlikang pamilya na nakatingin sa kanila. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi patapos, ngunit ang damdamin na dala ng kanilang pag-uusap ni Isabel ay hindi maaalis sa kanyang isipan. Naroon ng posibilidad na si Isabel ang magiging katuwang niya sa hinaharap. Hindi lamang bilang reyna, kundi bilang isang kaibigan at kakampi sa buhay ng pagiging isang pinuno. Habang dumadaloy ang gabi, isa-isang lumapit si Jeremiah sa iba pang mga kababaihan. Sumasayaw at nakikipag-usap. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang kanilang usapan ni Isabel. Naroon ang iba't ibang uri ng mga prinsesa. May mga tahimik at may mga palangiti. Ngunit walang ibang katulad ni Isabel na tila may likas na karisma at tapang. Sa mga oras ng kanilang selebrasyon, hindi lamang si Jeremiah ang napansin ng mga bisita. Ang kanyang ama, si Haring Felipe, ay tahimik na pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa bawat paggalaw at pakikipag-ugnayan ni Jeremiah, nakikita ni Felipe na handa na ang kanyang anak sa responsibilidad ng pagiging hari. Hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng mahigpit na pagsasanay kay Jeremiah. Ang prinsipe ay nagpapakita ng kalakasan ng loob at talino na nararapat sa isang hari. Nang matapos ang gabi, dumiretso si Jeremiah sa kanyang silid. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, muling lumapit sa kanya si Felipe. Anak,
wika ng hari. Masaya ako sa iyong ipinakita ngayong gabi. Alam ko na darating ang araw na ikaw ang hahalili sa akin bilang hari ng Genovia. Tumingin si Jeremiah sa kanyang ama at ngumiti. Salamat ama, pero alam kong marami pa akong kailangang matutunan. At matututo ka, sagot ni Felipe. Ngunit tandaan mo, ang puso ng isang hari ay hindi mabubuo lamang sa mga aral o pagsasanay. Ito ay nabubuo sa mga karanasan at sa mga desisyong iyong gagawin. Tumango si Jeremiah at naglakad papasok sa kanyang silid. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, napagtanto niya na ang gabing iyon ay simula lamang ng mas malalim na mga responsibilidad ng kanyang haharapin. Ngunit, sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa at inspirasyon na dala ng kanyang mga pag-uusap kay Isabel. Sa kanyang pag-iisip, muling bumalik ang tanong. Siya na nga kayang magiging katuwang niya sa pamumuno sa kaharian? Habang dahan-dahan siyang nakahiga sa kanyang kama, napuno ng mga alaala ng gabi ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap para sa kanya at kay Isabel. Ngunit sa mga sandaling iyon, tiyak niyang ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging hari ay puno ng pag-asa, pananabik at responsibilidad. Makalipas ang ilang linggo mula sa selebrasyon ng kaarawan ni Jeremiah, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga sandaling ipinagsama sila ni Prinsesa Isabel. Ang bawat oras na kanilang inilaan upang magsayaw, mag-usap at magpalitan ng mga salita ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang puso. Bagamat maraming mga bisita ang naroon noong gabing iyon, tila si Isabel lamang ang nag-iisang babae na tumatak sa kanya. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang damdamin. Ngunit alam niyang iba ang dating ni Isabel sa kanya. Simula noon, si Jeremiah ay gumawa ng mga paraan upang magtagpo silang muli. Pinag-aralan niya ang lahat ng kanyang makakaya tungkol kay Isabel, ang kanyang mga paboritong libangan, ang kanyang mga hilig at ang kanyang mga pangarap. Nalaman niyang mahilig si Isabel sa mga sining at musika, lalo na sa pagtugtog ng piano. Nagpasya siya na mag-organisa ng isang maliit na pagtitipon sa palasyo na may kasamang mga pagtatanghal ng musika at sining upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na makasama si Isabel muli. Alam niyang hindi magdududa ang kanyang ama, si Haring Felipe, sa pag-anyaya sa pamilya ni Isabel dahil sa napakalaking kontribusyon ng Navarra sa kalakalan at alyansa nila. Nang dumating ang araw ng pagtitipon, tila hindi mapakali si Jeremiah. Bagamat maayos ang kanyang itsura sa kanyang asul at gintong kasuotan, naroon pa rin ang kaba sa kanyang puso. Isang oras bago magsimula ang pagtitipon, lumapit sa kanya si Maestro Ernesto na tila nababasa ang kanyang iniisip. Jeremiah, wika ni Ernesto habang inaayos ang kanyang kwelyo ng kanyang kasuotan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang kasabikan at kaba. Ngunit tandaan mo, ang isang tunay na pinuno ay hindi natatakot sa damdamin ng puso. Hayaan mo lamang itong gabayan ka, ngunit manatili kang matatag sa iyong mga desisyon. Ngumiti si Jeremiah at tumango. Alam kong marami pa akong dapat matutunan, ngunit ngayon, gusto ko lang ipakita kung ano ang nararamdaman ko para kay Isabel. Nang magsimula ang pagtitipon, dumating ang mga panauhin kasama na ang pamilya ni Isabel. Nakasuot siya ng isang payak ngunit eleganteng puting gown at nang makita siya ni Jeremiah, tila tumigil ang oras. Naging mas maliwanag ang kanyang mundo at sa mga mata ni Isabel, nakita niya ang parehong kasabikan na naramdaman niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti si Isabel. Isang ngiting nagpatunay na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman. Habang patuloy na dumadaloy ang gabi, unti-unting nagkaroon ng mga pagkakataon sina Jeremiah at Isabel na makausap sa mga sulok ng palasyo. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ibinahagi ni Isabel ang kanyang pagmamahal sa Navarra.
ang kanyang mga pangarap na palawakin ang kanilang mga programa sa edukasyon at ang kanyang interes sa pagtulong sa mga kababaihan sa kanilang bansa na magkaroon ng mas malawak na karapatan. Alam mo, Jeremiah, wika ni Isabel habang sila'y nakatayo sa terasa ng palasyo. Tinatanaw ang mga bituin sa kalangitan. Ang aking pinakamalaking pangarap ay makita ang mga kababaihan sa Navarra na may pantay na pagkakataon tulad ng mga kalalakihan sa edukasyon, trabaho at maging sa pamumuno. Napahanga si Jeremiah sa malalim na pananaw ni Isabel. Napakaganda ng iyong mga pangarap, Isabel. Naniniwala akong kaya mo yun. Bilang isang prinsesa, marami kang magagawa upang magdulot ng pagbabago. Ngunit sa likod ng bawat usapang puno ng pag-asa, hindi batid ni Jeremiah ang masalimuot na balak ng mga magulang ni Isabel. Ang kanilang intensyon ay hindi kasing linis ng kay Isabel. Ang kanyang ama, si Haring Fernando, ay matagal nang may ambisyon na palawakin ang kanilang impluwensya sa pamamagitan ng mga alyansa sa iba't ibang kaharian. Alam ni Haring Fernando na sa sandaling mapangasawa ni Isabel si Jeremiah, magkakaroon siya ng kapangyarihang makialam sa mga desisyon ng Genovia. At yun ay isang hakbang tungo sa kanyang pangarap na makontrol ang malaking bahagi ng kalakalan sa rehiyon. Minsan, habang si Isabel ay tahimik na nagbabasa sa kanilang hardin sa Navarra, lumapit ang kanyang ina, si Reyna Isabela. Anak, napansin kong malapit ka kay Prinsipe Jeremiah. Sabi nito habang napaupo sa tabi ng kanyang anak. Ano nga ba ang nararamdaman mo para sa kanya? Tumingin si Isabel sa kanyang ina at ngumiti. Tunay po, ina. Nahulog ako sa kanya. Hindi ko inakalang ganito ang aking mararamdaman para kay Prinsipe. Ngunit may kung ano espesyal kay Jeremiah na hindi ko maipaliwanag. Ngumiti si Reyna Isabela. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay naroon ang mga lihim na plano. Mabuti kung ganoon, Isabel. Ipagpatuloy mo ang iyong ugnayan. Magiging maganda ito hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ating pamilya. Hindi patid ni Isabel na ang kanyang ina at ama ay may mga plano na gamitin ang kanyang relasyon kay Jeremiah upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Para kay Isabel, ang lahat ng nararamdaman niya para kay Prinsipe Jeremiah ay totoo at dalisay. Sa bawat pagkikita nila, lalong tumitindi ang kanilang ugnayan. Hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa mga damdaming nag-uumapaw mula sa kanilang mga puso. Sa bawat paghawak ng kanilang mga kamay at bawat pagtingin sa isa't isa, ramdam nila ang tunay na koneksyon na parang itinakda ng tadhana. Ngunit, sa likod ng kanilang pagmamahalan, may isang malalim na sikreto na unti-unting bumabalot sa kanilang relasyon. Isang panganib na hindi nila agad napansin. Sa bawat ngiti at bawat halakhak, tahimik na gumagalaw ang plano ng mga magulang ni Isabel. Si Haring Fernando at Reyna Isabela ay hindi lamang nasisiyahan sa pagmamahal ng kanilang anak. May mas mataas silang layunin. Alam nilang sa sandaling maging opisyal ang relasyon ni na Jeremiah at Isabel, maaari nilang gamitin ito upang magkaroon ng mas malaking kontrol sa Genovia. Ang pag-aasawa ng kanilang anak sa prinsipe ng Genovia ay magiging isang makapangyarihang akbang upang magpalawig ang kanilang impluwensya. Ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang magandang imahe ni Isabel sa harap ni Jeremiah. Habang sa likod ng mga pinto ng kaharian, nagtatagpo ang kanilang mga tagapayo at diplomat upang tiyakin na ang lahat ay tumatakbo ayon sa kanilang plano. Isang araw, habang magkasama sina Jeremiah at Isabel sa hardin ng palasyo ng Genovia, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap. Magkaharap sila sa isang bangko. Ang mga bulaklak sa paligid nila ay sumasayaw sa banayad na hangin, habang ang araw ay malumanay na tumatama sa kanilang mga mukha. Jeremiah, nagsimula si Isabel. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero nararamdaman ko ang isang bagay.
Sa bawat pagkikita natin, mas lalo akong bumibigat sa damdamin na tila may mga bagay na hindi ko lubos na nauunawaan tungkol sa ating pamilya. Tumingin si Jeremiah sa kanya. Nagtataka sa tono ng kanyang boses. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Hindi ko alam kung ito'y tama. Pero nararamdaman ko na may mga bagay na pinaplano ang aking mga magulang na hindi ko lubos na naiintindihan. Mahal kita, Jeremiah, at ang pagmamahal ko'y totoo. Ngunit natatakot akong baka may ibang dahilan kung bakit nila ako itinulak papunta sa iyo noong una. Tugon ni Isabel na may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Nanatiling tahimik si Jeremiah sandali. Tinitimbang ang mga salita ni Isabel. Isabel, alam kong may mga komplikadong relasyon sa pagitan ng ating mga kaharian. Pero gusto kong maniwala na totoo ang lahat ng nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi kita pipilitin kung hindi mo gustong ituloy ang ating relasyon. Pero gusto kong malaman mo na ako'y narito para sa iyo, anuman ang mangyari. Naluha si Isabel sa sinabi ni Jeremiah. Hindi ko gustong mawala ka, Jeremiah. Hindi ko alam ang buong detalye ng mga plano ng aking mga magulang. Pero ang alam ko'y tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Nais kong labanan ito. Ang anumang balak nila, kung ito man ay makakasira sa atin. Hinawakan ni Jeremiah ang kamay ni Isabel at tumingin sa kanyang mga mata. Isabel, aking prinsesa, tayo'y magkasama sa laban na ito. Ano man ang balak nila, harapin natin ito ng magkasama. Habang patuloy na namumuo ang pag-ibig ni Jeremiah at Isabel, tahimik ding tumitindi ang mga galaw ng kanilang mga magulang. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang plano ng mga magulang ni Isabel na kontrolin ang Genovia. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakasal ni Isabel kay Jeremiah, kundi tungkol din sa paggamit ng kanilang alyansa upang magpatupad ng mga bagong patakaran sa kalakalan at pamahalaan na magsusulong sa kapangyarihan ng Navarra sa buong rehiyon. Isang gabi, habang si Haring Fernando at Reyna Isabela ay nag-uusap sa kanilang pribadong silid sa Navarra, lumapit ang isa sa kanilang mga tagapayo. Mahal na Hari at Reyna, handa na po ang lahat. Ang alyansa sa pagitan ni Prinsipe Jeremiah at Prinsesa Isabel ay maaaring maging daan upang maganap ang ating mga plano sa loob ng Genovia. Kailangan lamang nating tiyakin na sa sandaling maging hari si Jeremiah, ang kanyang mga desisyon ay pabor sa atin. Tumingin si Reyna Isabela sa tagapayo at nagsalita ng may kumpiyansa. Hindi tayo dapat magkamali sa plano na ito. Ang ating anak ay tunay na nagmamahal kay Jeremiah. Ngunit hindi niya kailangang malaman ang ating buong plano. Sa tamang panahon, kontrolado natin ang sitwasyon. Ngunit ang kanilang mga plano ay hindi nakaligtas sa lahat ng tao sa palasyo. Isang tagapaglingkod ng Navarra, si Eleazar, ang tahimik na nakikinig mula sa likod ng mga pinto. Alam niya ang mga balak ng hari at reyna. Ngunit hindi niya matiis ang ideyang ginagamit nila ang kanilang sariling anak para sa pansariling kapakinabangan. Kinabukasan, nagpasa siya na bumalik sa Genovia at tahimik nang magbigay ng babala kay Jeremiah tungkol sa mga plano ng mga magulang ni Isabel. Isang gabi, habang si Jeremiah ay naglalakad sa mga pasilyo ng palasyo ng Genovia, lumapit sa kanya si Eleazar. Prinsipe Jeremiah, tahimik niyang sabi. Kailangan mo pong malaman ang isang bagay tungkol sa mga magulang ni Prinsesa Isabel. Napalingon si Jeremiah at napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Eleazar. Anong ibig mong sabihin? Anong tungkol sa kanila? Ito po ay mahirap ipaliwanag, ngunit ang alam ko lamang ay may mga plano silang gumamit ng inyong relasyon ni Prinsesa Isabel upang palawakin ng kanilang impluwensya sa Genovia. Hindi ko po lubos na nalalaman ang buong detalye, ngunit may narinig ako mula sa mga pinag-uusapan ng hari at reyna sa Navarra. Napuno ng pagtataka at pag-aalala si Jeremiah sa mga sinabi ni Eleazar. Ngunit, totoo ang nararamdaman ni Isabel para sa akin, hindi ba?
Totoo po iyon, prinsipe, sagot ni Eleazar. Hindi alam ni Prinsesa Isabel ang mga plano ng kanyang mga magulang. Siya'y inosente at mahal ka ng totoo. Ngunit ang balak ng kanyang mga magulang ay nasa likod ng inyong relasyon. Kailangan mong mag-ingat. Nagsimula nang kumalat ang mga duda sa isipan ni Jeremiah. Bagamat alam niyang totoo ang damdamin ni Isabel, hindi niya maiwasang mag-alala sa mga balak ng pamilya ng prinsesa. Hindi niya rin alam kung paano haharapin si Isabel upang hindi ito masaktan, lalo na't ang kanilang pagmamahal ay nagsisimula pa lamang lumalim. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya si Jeremiah na kausapin si Isabel tungkol sa mga natutunan niya. Nagkita sila sa parehong hardin kung saan madalas silang mag-usap. Isabel, simula niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin si Isabel kay Jeremiah na tila nakaramdam ng bigat sa tono ng kanyang tinig. Ano iyon, Jeremiah? May nangyari ba? Huminga ng malalim si Jeremiah. May nalaman akong mga bagay tungkol sa iyong mga magulang. May mga plano sila na maaaring makasama sa ating relasyon. Mga plano na hindi mo alam. Sinabi sa akin ni Eleazar ang tungkol sa kanilang intensyon na gamitin ang ating relasyon upang makuha ang kontrol sa Genovia. Nagulat si Isabel sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga salita ni Jeremiah. Ano ang ibig mong sabihin? Ginagamit nila ako? Hindi ko alam ang buong detalye, Isabel. Sagot ni Jeremiah. Ngunit sigurado akong wala kang alam sa kanilang mga plano. Kaya gusto kong magtulungan tayo upang malaman ang katotohanan. Hindi ko gustong masira ang ating relasyon dahil lamang sa mga balak nila. Napuno ng emosyon si Isabel. Alam niyang mahal niya si Jeremiah ng totoo. Ngunit hindi niya akalaing may ganitong klase ng balak ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam ang gagawin, Jeremiah. Mahal kita at hindi ko akalaing ginagamit lamang ako ng aking pamilya. Ano ang dapat nating gawin? Hawak ang mga kamay ni Isabel, tinitigan siya ni Jeremiah ng may determinasyon. Harapin natin ito ng magkasama, Isabel. Tuklasin natin ang katotohanan at labanan natin ang anumang panganib na dulot ng kanilang mga plano. Hindi ko hahayaan na masira ang ating pagmamahalan dahil lamang sa kanila. Sa mga sandaling iyon, tumibay ang kanilang pagmamahal at determinasyon. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang laban, ngunit sa kanilang puso, buo ang kanilang loob na protektahan ang isa't isa at ang kanilang kaharian mula sa mga anino ng kasinungalingan at ambisyon. Sa mga araw na lumipas, matapos malaman ni Isabel ang malalim na plano ng kanyang mga magulang, hindi niya matiis ang bigat ng kanyang nadiskubre. Alam niyang hindi tama ang mga balak ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang sikmurain na gamitin siya para sa kapangyarihan at impluwensya. Sa kabila ng kanyang pagmamahal para sa kanyang mga magulang, naramdaman niya ang pangangailangang harapin sila. Isang gabing malamig, pumasok si Isabel sa silid ng kanyang mga magulang, kung saan tahimik silang nag-uusap. Tila alam na nila ang kanyang intensyon bago pa man siya magsalita. Ama, Ina, nagsimula si Isabel habang tinignan ang mga ito ng may matinding pag-aalala. Nalaman ko ang inyong mga plano tungkol kay Jeremiah at si Genovia. Bakit niyo ginagawa ito? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ninyo akong gamitin para lamang sa kapangyarihan. Si Haring Fernando, ang kanyang ama, ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay malamig ngunit puno ng kahulugan. Anak, mahal kita. Ang lahat ng ginagawa namin ay para sa kapakanan ng ating pamilya. At ikaw ang susi upang mapalakas ang ating posisyon. Hindi mo naiintindihan ngayon, ngunit ito ay isang sakripisyo na kailangan nating gawin para sa ating kaharian. Hindi nakatiis si Isabel sa kanyang naririnig. Hindi ako bagay na pwedeng isakripisyo. Mahal ko si Jeremiah at hindi ko hahayaan na maging kasangkapan lamang ako para sa inyong pansariling layunin. Hindi ito tungkol sa kalakalan o kapangyarihan. Tungkol ito sa mga tao, sa aming relasyon at sa mga buhay na maaaring sirain ng ganitong klaseng plano.
Si Reyna Isabela, ang kanyang ina, ay lumapit at niyakap siya. Patawarin mo kami, anak. Alam naming mahirap ito para sa iyo. Ngunit kailangan naming tiyakin na ang lahat ay mapupunta sa tamang lugar. Alam naming mahal mo si Jeremiah at mahalaga siya sa iyo. Ngunit ang responsibilidad na ito ay higit pa sa pagmamahalan. Si Isabel ay nagpakawala ng mga luha habang yakap ang kanyang ina. Bagamat humingi ng tawad ang kanyang mga magulang, tila may kung anong lungkot sa kanyang puso na hindi maalis. Nagawa niyang pakinggan ang kanilang mga salita, ngunit nararamdaman niya sa kanyang kalooban na tila may malalim pang plano na hindi nila sinasabi. Hindi patid ni Isabel na sa likod ng mga yakap at mga salita ng pagsisisi ng kanyang mga magulang ay nakahanda na ang mas masaklap na balak. Sa parehong gabi na dapat magkikita sina Isabel at Jeremiah, tahimik na naghanda si Jeremiah sa palasyo. Alam niyang mahalaga ang gabing ito para sa kanilang dalawa. At bagamat may mga problema silang kinakaharap, umaasa siyang maayos nila ang lahat ng ito. Ngunit, hindi niya alam na isang patibong ang naghihintay para sa kanya. Habang patungo siya sa lugar ng kanilang tagpuan, biglang may mga aninong lumitaw mula sa mga gilid ng makitid na daan. Bago pa man siya makapag-react, bigla siyang sinunggaban ng mga lalaking tagapaglingkod ng pamilya ni Isabel. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi siya nakatakas sa kanilang lakas. Piniringan siya at dinala sa isang lugar na hindi niya alam. "Anong ginagawa niyo?" sigaw ni Jeremiah habang pilit na nagpupumiglas. "Papalipasin ba ninyo ito ng ganito?" Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mga kamay ng mga tagapaglingkod ay mahigpit na bumalot sa kanyang mga braso. Habang siya ay hinatak patungo sa isang karwaheng walang ilaw, ang gabing dapat ay puno ng pagmamahalan ay biglang naging isang gabi ng pangamba at takot. Samantala, si Isabel ay naghihintay sa kanilang tagpuan. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Lumipas ang mga oras, ngunit walang dumating. Naghintay siya hanggang sa lamunin siya ng pagkabahala at pag-aalala. Pinilit niyang tawagan si Jeremiah, ngunit walang sumasagot. Sa paglipas ng mga araw, ang kawalan ng komunikasyon at balita ay tila pumatay sa kanyang pag-asa. Nagsimula siyang magkulong sa kanyang silid. Hindi makatulog, hindi rin makakain. Lumipas ang mga araw at sa kalaunan, mga buwan, ang kanyang kalungkutan at pagkalito ay lumalim ng lumalim. Walang sino man ang makapagbigay sa kanya ng sagot sa kung ano ang nangyari kay Jeremiah. Walang impormasyon mula sa kanyang mga magulang na tila may kaunting pakialam sa kanyang pinagdadaanan. Wala rin siyang lakas upang magsalita pa, sapagkat ang kanyang puso ay basag na basag. Sa kabilang panig ng mundo, nagising si Jeremiah sa isang lugar na hindi niya kilala. Isang malakas na ingay ng mga batang naglalaro ang unang sumalubong sa kanyang pandinig. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nasilayan niya ang isang parke, punong-puno ng mga tao na naglalakad at nagkakatuwaan. Ngunit may kakaiba. Hindi niya alam kung saan siya naroroon, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tila iba ang estilo ng pananamit. Nagtatawanan at nagbubulungan sila habang tinitingnan siya. Tila kinukutya ang kanyang kasuotan na gawa mula sa pinong tela ng isang maharlikang pamilya. Nagtanong si Jeremiah, subalit ang sagot sa kanya ay mga tawanan at pulungan. "Tingnan niyo yan! Sino ba yan? Mukhang nag-time travel mula sa Middle Ages," sabi ng isa sa mga nakatambay sa parke. Tumatawa habang pinagmamasdan ang formal na suot ni Jeremiah. Dito ay napagtanto ni Jeremiah na siya ang naiiba. Nakasuot siya ng makapal at detalyadong kasuotan ng isang prinsipe. Samantalang ang mga taong nasa paligid niya ay may mga simpleng damit, mga ordinaryong damit na hindi katulad ng kahit na anong nakita niya noon. Tumayo si Jeremiah mula sa kanyang pagkakahiga sa damuhan at muling nagtanong, "Nasaan ako? Ano itong lugar na ito?" Ngunit
Imbis na makatanggap ng seryosong sagot, mas malalakas pang pagtawa ang bumungad sa kanya. Sa palagay ko, nasa maling panahon ka, mister, sabi ng isang babae na naglalakad patungo sa kanya. May hawak na sorbete sa kanyang kamay. Saan ka ba nanggaling? Costume party? Ngunit, ang sagot ni Jeremiah ay isang matinding pagkalito. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala. Ang gabing siya'y nadakip, ang mga piring sa kanyang mga mata at ang mga anino ng mga taong sumunggab sa kanya. Subalit, hindi niya matukoy kung paano siya napadpad sa lugar na ito. Para siyang itinapon sa ibang mundo. Isang mundo na walang konsepto sa pagiging hari o prinsipe. Sinubukan niyang maglakad palayo mula sa parke. Pilit na hinahanap ang anumang palatandaan ng pamilyaridad. Ngunit, sa bawat hakbang, lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa. Lahat ng nakikita niya ay tila moderno. Isang lugar na walang anumang bakas ng kanyang tahanan. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang ang bawat kanto at gusali ay kakaiba. Ang mga karwahe ay pinalitan ng mga makabagong sasakyan at ang mga tao ay may daladalang maliliit na aparato na hindi niya alam ang gamit. Nagtanong siya sa isang matandang lalaki na nagtitinda sa gilid ng daan. Paumanhin, alam niyo po ba kung nasaan ako? Tumingin ang lalaki sa kanya mula ulo hanggang paa bago sumagot. Nasa syudad ka ng Barcelona, iho. Ano bang iniisip mo't naligaw ka ng ganyan? Napahinto si Jeremiah. Barcelona? Hindi siya makapaniwala. Paano siya napadpad sa ibang bansa? Hindi niya alam ang mga nangyari, ngunit isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makabalik. Kailangang malaman niya kung ano ang ginawa sa kanya at kung paano siya makakauwi sa Genovia. Ngunit, higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari kay Isabel. Habang naglalakad siya sa mga kalsada ng Barcelona, tila nawawalan siya ng direksyon. Walang pera, walang kaalaman sa makabagong teknolohiya, at walang kilala sa lugar. Si Jeremiah ay parang batang inalis mula sa kanyang tahanan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kailangang magpatuloy. Kailangang hanapin ang paraan upang makabalik sa kanyang mundo at muling makasama si Isabel. Ang mga araw ni Jeremiah sa Barcelona ay tila walang katapusan. Puno ng pagkalito at pangungut niya mula sa mga tao. Dahil sa kakaibang kasuotan at pamumuhay niya bilang isang prinsipe. Agad siyang napansin ng mga tao sa lungsod. Isang araw, habang natutulog siya sa isang bangko sa parke, isang grupo ng mga kabataan ang napansin ng kanyang kakaibang anyo. Sa kanilang kasiyahan, kinuhanan nila ng video si Jeremiah habang natutulog. Ginagawang katawa-tawa ang kanyang itsura at kakaibang damit. Ang video ay mabilis na kumalat sa internet. Nag-viral sa loob lamang ng ilang oras. Sa video, ipinakita si Jeremiah na tila walang kamalay-malay, habang ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan, tumuturo at kinukutya siya. Maraming mga netizen ang nagbigay ng malisyosong komento tungkol sa kanya. Hindi alam na siya ay isang prinsipe ng isang tradisyonal na kaharian. Ngunit dahil sa bilis ng pagpapalaganap ng mga balita sa social media, hindi nagtagal ay napansin ng mga kinauukulan sa Barcelona ang video. Nakarating ito sa kanilang presidente, na agad na nagnanais malaman kung sino ang misteryosong lalaki ito na tila hindi mula sa kanilang mundo. Mabilis na nakipag-ugnayan ng presidente ng Barcelona sa embahada ng Genovia at doon nila natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki sa video. Siya ay walang iba kundi si Prinsipe Jeremiah, nawawala at matagal nang hinahanap ng kanyang pamilya. Sa kaharian ng Genovia, ang hari at reyna na hindi mapakali sa pagkawala ng kanilang anak ay labis na nabunutan ng tinik nang malaman na natagpuan na si Jeremiah. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang anak ay nakita lamang sa isang viral na video. Ngunit, ang mahalaga sa kanila ay ligtas ito at sa wakas ay makakauwi na. Agad silang nagpadala ng sasakyan at mga tauhan upang sunduin si Jeremiah mula sa Barcelona.
Nang dumating ang marangyang sasakyan ng may watawat ng Genovia sa parke, nagtipon ang mga tao. Hindi nila inaasahan na ang lalaking kanilang kinukutya at pinagtatawanan sa video ay isa palang tunay na prinsipe. Nang makita nila ang mga opisyal na bumaba mula sa kotse at marinig ang tawag, "Prinsipe Jeremiah," napaatras ang mga tao sa gulat. Ang mga dati na nagtatawanan at nagkukutsaan ay ngayon nahihiya at natigilan. Humingi sila ng tawad sa mga kinauukulan. Natatakot sa posibleng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ngunit si Jeremiah, sa kabila ng lahat ng hirap at pagdurusa na kanyang naranasan, ay nanatiling mahinahon. Bagamat nasaktan siya sa mga pangungutya, napagdesisyonan niyang huwag nang palakihin ang issue. Alam niyang hindi ang mga taong ito ang dapat sisihin sa kanyang pagkadakip at pagkakawalay sa Genovia. Ang tunay na dapat na managot ay ang mga nagplano ng kanyang pagkawala, ang mga magulang ni Isabel. Sa kanyang pagbabalik sa Genovia, mabilis na sinimulan ng masusing imbestigasyon. Lumabas sa imbestigasyon na ang mga magulang ni Isabel, si Haring Fernando at Reyna Isabela, ang may kagagawa ng lahat ng nangyari kay Jeremiah. Ginamit nila ang kanilang mga tagapaglingkod upang ilayo si Jeremiah sa layuning magamit ng pagkawala nito bilang pabor sa kanilang mga planong pampolitika. Nang malaman ito ni Isabel, labis siyang nasaktan at galit. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang sariling mga magulang ang nagplano ng ganitong kasamaan laban sa prinsipe na mahal niya. Sa loob ng maraming araw, hindi malaman ni Isabel kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang sugat na dulot ng pagkakanulo ng kanyang mga magulang ay malalim. Ngunit higit pa roon ay ang takot na baka hindi na siya magtiwala kailanman kay Jeremiah. Nagkulong siya sa kanyang silid. Iniwasan ang mga tao at halos hindi kumain. Subalit, sa kabila ng kanyang puot, alam niya sa kanyang puso na totoo ang pagmamahal nila ni Jeremiah. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang formal na paghatol sa kanyang mga magulang, nagkaroon ng mas mabigat na parusa si Haring Fernando at Reyna Isabela. Nababa ang kanilang reputasyon sa buong Navarra at ang kanilang impluwensya ay tuluyang nawala. Si Isabel, na ngayon ay napuno ng kirot at hinanakit, ay hindi na muling makakakita sa kanila sa parehong paraan. Gayunpaman, kahit na nasira ang imahe ng kanyang pamilya, pinili ni Isabel na harapin si Jeremiah. Nagpunta siya sa palasyo ng Genovia, umaasa na bibigyan pa rin siya ni Jeremiah ng pagkakataon na magpaliwanag. Nang magkita sila, kitang-kita ni Jeremiah ang lungkot at pagsisisi sa mga mata ni Isabel. "Jeremiah," nagsimula si Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala akong alam sa mga plano ng aking mga magulang. Hindi ko gugustihing mangyari sa iyo ito. Patawarin mo ako kung nadamay ka sa kanilang mga kasalanan." Tiningnan siya ni Jeremiah. Ngunit sa kanyang mga mata ay walang bakas na galit. Bagkus, may pagmamahal at pag-unawa. "Isabel," sagot ni Jeremiah habang lumapit siya sa prinsesa. "Alam kong wala kang kinalaman sa maginawa ng iyong mga magulang. Hindi ako galit sa iyo. Mahal kita at alam kong hindi ka kailanman na makakagawa ng ganoong bagay." Napaluha si Isabel sa mga salitang iyon. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ay mayroong ganitong kalalim na pagmamahal at pagtanggap si Jeremiah sa kanya. Sa kanilang yakap, naramdaman ni Isabel ang kapatawaran at pagmamahal na matagal niyang inaasam. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, alam nilang ang kanilang relasyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsubok. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maayos ang relasyon ni Jeremiah at Isabel. Hindi nagtagal, formal na inihayag ang kanilang kasal. Ito'y hindi lamang isang simbolo ng kanilang pagmamahalan, kundi isang tunay rin na pagkakaisa ng kanilang mga kaharian. Ang mga tao sa Genovia at Navarra ay nagalak sa balitang ito at alam nila
ang pamumuno ni Prinsipe Jeremiah at Prinsesa Isabel ay magiging simbolo ng kapayapaan at tagumpay para sa kanilang mga bansa. Sa araw ng kanilang kasal, ang buong palasyo ng Genovia ay puno ng kasiyahan. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay dumating upang ipagdiwang ang kasalan ng dalawang pinuno. Si Jeremiah, sa kanyang maharlikang kasuotan, ay hindi mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan si Isabel na papalapit sa altar. Si Isabel, sa kanyang puting gown, ay tila isang simbolo ng bagong simula. Isang simula na puno ng pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga sumpa, napagtanto nila na ang mga aral ng kanilang natutunan sa lahat ng pagsubok na hinarap nila bilang magkasintahan at bilang mga pinuno ng kani-kanilang mga kaharian, hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan o kalakalan. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng tamang prinsipyo at puso sa pamumuno. Nalaman nila na ang tunay na kahalagahan ng pagiging hari at reyna ay hindi nasusukat sa yaman o impluwensya, kundi sa kakayahang maglingkod sa kanilang mga nasasakupan ng may pagmamalasakit at pag-unawa. Ang kanilang kasal ay nagsilbing simbolo ng isang maliwanag na kinabukasan para sa Genovia at Navarra. Sa kabila ng mga pinagdaanan nilang pagsubok, ang kanilang pagmamahalan ay tumatag at naging sandigan ng kanilang mga bansa. Sa kanilang pamumuno, natuto silang harapin ang mga hamon ng magkasama. At sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, alam nilang hindi sila nag-iisa. Ngayon, sa bawat pagtingin ni Jeremiah kay Isabel at sa bawat ngiti ni Isabel kay Jeremiah, alam nilang tagumpay na nila ang pinakamahalagang laban, ang pagbuo ng isang mas malalim na relasyon, puno ng pagmamahalan, pagtitiwala at pag-unawa. Sa kanilang tabi, naroon ang kanilang mga nasasakupan, umaasa at nananalig na ang bagong panahon ng kanilang pamumuno ay magdadala ng tunay na kapayapaan at kasaganaan.